Ang aklat ng Ephesians Kabanata 5. Kaya tularan ninyo ang Diyos, bilang kanyang mga minamahal na anak. At lumakad sa pag-ibig, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin at pagbigay ng kanyang sarili sa atin. Siya ay naging alay at handog na naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sekswal na imoralidad o anumang karumihan o mapag-imbot na kaisipan ay hindi dapat nababanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga mananampalataya. Hindi rin dapat mabangit ang kaliswan, walang kabuluhang pananalita, o mga pagbibirong nakakainsulto. Sa halip pagpapasalamat, sapagkat matitiyak ninyo na walang nakikiapid, marumi, o sekim na tao, na sumasamba sa Diyos-Diyosan ang magkaroon ng kahit na anong mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag hayaang may tao na manlinlang sa inyo ng mga salitang walang laman. Dahil sa mga bagay na ito ang galit ng Diyos ay darating sa mga anak ng pagsuway. Kaya huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noon kayo ay kadiliman, ngunit ngayon kayo ay kaliwanagan sa Panginoon. Kaya lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay napapalooban ng lahat ng kabutihan, katwiran, at katotohanan. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng kadiliman. Sa halip, ihayag iyon, sapagkat ang mga ginagawa nila ng lihim ay labis na kaiyahiya maging ang paglalarawan nito. Lahat ng mga bagay, kapag ito ay naihayag sa liwanag ay nabubunyag. Sapagkat ang lahat na naihayag ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising, kayo mga natutulog at bumangon mula sa mga patay at magliliwanag sa inyo si Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo lumakad, hindi tulad ng mangmang na mga tao kundi katulad ng matalino. Samantalahin ninyo ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Huwag kayong maging handgal. Sa halip, unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag magpakalasing sa alak, sapagkat haantong ito sa pagkasira. Sa halip, mapuspos kayo ng banal na espiritu. Mangusap kayo sa isa't isa sa mga salmo at mga himno at mga espiritual na mga awitin. Umawit at magpuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Magpasalamat lagi sa Diyos Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Magpasakop kayo sa isa't isa tanda ng paggalang kay Kristo. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng babae, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Ngunit kung papaanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din naman ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa katulad din ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili sa kanya. Ginawa niya ito upang gawin siyang banal. Nilinis niya ito sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanya ang isang maluwalhati na iglesia na walang dungis o kulubat o anumang katulad nito, ngunit sa halip banal at walang kamalian. Gayon din naman, ang mga asawang lalaki ay kailangang mahalin ang kanilang sariling asawa katulad ng sarili nilang katawan. Ang nagmamahal sa kanyang sariling asawa ay nagmamahal din sa kanyang sarili. Walang tao ang nagagalit sa kanyang sariling katawan. Sa halip, inaalagaan niya ito at minamahal katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikiisa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ito ay nakatagong dakilang katotohanan, subalit ako ay nagsasalita patungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunpaman, ang bawat isa sa inyo ay kinakailangang mahalin ang kanyang sariling asawa tulad ng kanyang sarili, at ang asawang babae ay kinakailangang igalang ang kanyang asawa. Ama sa langit,
Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa kaloob ng pag-ibig at sa tawag na maglakad sa liwanag bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming isabuhay ang diwa ng pagpapasakop at pagrespeto sa isa't isa sa aming mga relasyon, na sumasalamin sa sakripisyong pag-ibig ni Kristo sa lahat ng aming ginagawa. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging matamis na samyo sa iyo, na humihikayat sa iba na mapalapit sa iyong katotohanan. Hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa amin, Panginoon. Amen.